Babaeng Chinese national na palabas ng bansa na pag-alaman na walang anumang record. Nako, na pumasok at nanirahan pa sa Pilipinas. Anyari naman dyan? Ang tanong nila. Kausapin natin ngayon si Bureau of Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak. Magandang umaga po, Sir Melvin. This is Aljo Bendio. Sa ngalan po ni Kong Erwin Tulfo. Live na tayo sa Punto Asintado Reload, PTV at Radyo Pilipinas. Sir Aljo, magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood, nakikinig. Good morning po. Opo, okay. Ano na po ang resulta? Meron ba kayong initial result ng inyong pong ginawang pagsisiyasat, investigation tungkol po dito sa isang Chinese national na palabas na ng bansa, walang anumang record na pumasok o nanirahan sa Pilipinas? Opo, ito po yung ating tinitingnan ngayon, ongoing po, no? Kasi parang nakapagtataka nang nakita natin na wala naman siyang record kasi pag pumasok ka sa ating bansa, supposedly nasa system na po yan. Oo nga. At yan po ang tinitingnan natin kasi nakapag-stay pa dito sa Pilipinas at yun ang pinipoint natin, hindi natin mapag-alaman kung how many years na siya dito or how many months kasi wala tayong record. But nagbabacktrackin po yung ating mga tauhan. Tinitingnan po natin. Kakaiba po kasi ito. That's the reason why nang nakita siya, nag-attempt siyang umalis sa ating bansa noong June 15. Talagang inano natin, nang nakita natin, hinold natin at detain natin. Because that is violative po sa Philippine Immigration Act. Pag ikaw ay pumasok sa isang bansa sa Pilipinas, na hindi ka nag-undergo ng inspection, that could be a basis for a deportation case. Kaya for now, hinold po natin at siya po ay nasa ating bikutan na detention facility. Pero doon po sa kanya pasaporte, Chinese passport itong dala niya. Tama ho ba, no? Opo. Meron Opo, pong mga records. Chinese passport po. May mga tatak po doon, except Pilipinas. Opo, yun po ang nakita natin. Okay. Wala siyang tatak ng Pilipinas. At hindi kasi pag walang tatak, pwede nating tingnan yung record. Record mismo. Dalawa po yung pwede nating pagtingnan. Kung wala siyang tatak ng arrival, dapat nakikita din doon sa ating system na siya ay pumasok. Oh. Considering na sa dalawang references, walang record, kaya doon tayo nagkakaroon ng investigation. Saan kaya ito posibleng pumasok? Yun ang tanong. Alam naman natin, archipelagic ang bansang Pilipinas. Baka mamaya yan pumasok na lang sakay ng bangka. May mga ganun kasi mga stowaway. Paano po talaga ito? Ano bang nakikita ninyong posibilidad na makakapasok isang banyaga na hindi dadaan po sa immigration? Those are possibilities. No, either sumakay siya ng barko na hindi siya nag-undergo ng inspection natin or nag-backdoor siya doon sa southern part, sa Mindanao. There are incidents na mga small boats yung sinakyan, pumasok lang dito. Those are the possibilities. Tinitingnan po natin ito. Kaya nga, so ang tanong dito, paano po natin nababantayan ang ating po mga coastal areas? Ang ating coastal areas po, in coordination po with Philippine Coast Guard, no? Mayroon tayo daw mga naka-assign, may mga border crossing din tayo at mga opisina sa iba't ibang panig ng ating bansa at coordination tayo sa ating Coast Guard o di kaya sa ibang law enforcement agency dahil may instances pag pumasok kaagad-agad po nag-i-inform sa atin yung law enforcement, kaakibat po doon yung ating mga immigration officers na naka-assign doon. Yun nga lang dito nagtataka tayo paano to nakapasok at yung kasama po natin na iniimbestigahan ngayon. Ang lakas ng loob din ng Chinese national. Lalabas sa Pilipinas, dadaan po sa ating mga airport at alam naman niya na wala siyang record nang pumasok siya. Akala siguro malulusutan niya ang immigration. Yun ang mahirap mangyari, no? Kasi may record tayo kaya doon tayo nagtaka paano nangyari to na wala sa ating record at manifest din to sa airlines. Hindi lang sa immigration pati sa airlines mayroon din pong manifest ng mga dumarating at tumaalis sa ating bansa. With this discovery, ano ang plano ngayon ng Immigration Bureau para hindi na ito maulit na palihim tayong mapasok ng mga dayuhan at posible bang hindi lang siya ang nakapasok dito?
possibilities, no? Hindi natin pwedeng i-disregard na possibly mayroon pa. Kasi kasama din po yan doon sa ating immigration law na may mga attempts na pag pumasok, they will be liable and be held accountable for that. Pero ang ni-strengthen po natin yung coordination at we are employing ng mga tauhan mas marami pa na i-assign hindi lang sa ating airport, pati po sa mga border crossing, sa mga field offices Oho. na pwede doong daanan. Currently, mayroon po kaming training sa mga bagong immigration officers. Yung kanilang deployment naman ay mapupunta sa ating mga border crossing at sa mga malalayong lugar sa ating bansa na hindi lang sa airport, kasi doon natin nakikita na really need more personnel doon sa mga areas na possibility pwedeng daanan at hindi na sila mag-undergo ng inspection ng immigration. Napaka-importante po niyan. Ang hirap talagang bantayan ng Pilipinas, dahil ang dami ho nating isla, archipelagic country, at talaga namang kulang tayo sa personnel. Tama ho ba, Ginoong Mabulak? Yes po, kulang Okay. tayo. Very, very long yung coastline natin. Kaya napaka-importante coordination din sa ating mga law enforcement agencies. Kasi hindi natin, kung tayo lang, hindi basta-basta natin may implement ng thoroughly, no? That's why we need as well the help ng community as well as the other law enforcement agencies. Okay. Right, segue naman po tayo dito, sir, sa Chinese national na manager ng illegal na Pogo Hub na ni-raid dyan sa Porac, Pampanga. Siya daw ay naharang dyan sa Davao City International Airport matapos magtangkang lumabas ng Pilipinas. Ano na po update sa kasong ito, Ginoong Mabulak, Sir Melvin? Opo, we have received a report, no, sa nangyari doon sa Davao. At considering na nakita din po natin ay nasa alert natin, and the same way mayroon ding basis doon na hindi natin paalisin dahil mayroon siyang visa na hindi naman I think may mga violations sa conditions. But we have to understand na ang ating immigration ay in close coordination with the Department of Justice at yung PAO. Kaya kung sino ang mga personalities na nasa lookout bulletin, kaagad-agad po nakikipag-coordinate tayo doon sa Department of Justice to ensure kung ano yung action to be taken kung itong subject na ito ay nasa ating mga port of exit or entry. Okay, sige po. Well, thank you so much, Ginoong Melvin Mabulak, Deputy Spokesperson ng Immigration Bureau. Good morning po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.